Sa bawat malakas na pindot ni Sofia sa doorbell ng isa sa mga pintuan ng 6 na apartment sa gusaling kinaroroonan niya, tila ba nadaragdagan ang kanyang pagkadismaya. Tao po, paulit-ulit niyang sigaw habang pinipilit na marinig siya ng taong nasa loob ng unit. Ang kanyang boses ay tumatama sa katahimikan ng paligid, ngunit tila ba walang sino man ang bumabati sa kanya mula sa kabilang panig ng pinto. Tao po, ano ba naman yan? Ang bingi ng taong may-ari ng unit na to. Tanghali na, natutulog pa ba siya? Napapailing siya habang ibinabalik ang salamin sa tamang posisyon sa kanyang ilong. Muling sinipat ni Sofia ang papel na may nakasulat na address at unit number, at nang makumpirma niyang tama ito, napabuntong hininga siya. Tama naman. Pero bakit walang sumasagot? Biglang may malamig na boses mula sa kanyang likuran na nagpatayo ng balahibo niya. Wala kasing sasagot yan, kahit na may tao pa sa loob. Soundproof ang pintuan, sabi ng isang lalaki na hindi niya napansin kanina. Napalingon siya agad, halos mapatalon sa gulat. Sino ka? Tanong niya habang sapo ang dibdib, pilit pinapakalma ang kabog ng puso. Ang lalaki, may misteryosong ngiti sa labi, ay tumingin sa kanya ng diretsyo. Nabanggit ko lang dahil mukhang desperado ka na sa pagdodoorbell, sagot nito, tila ba may halong panunuya. Hindi pa rin siya makapaniwala sa biglaan nitong paglitaw. Ikaw ba ang may-ari ng unit na to? Tanong niya, pilit na pinipigilan ang kaba sa kanyang boses. Ngunit imbes na sumagot, ang lalaki ay lumapit sa pintuan, pinindot ang ilang numero sa keypad, at sa isang iglap, bumukas ang pintuan. Tumango ito bilang hudyat na pumasok siya. Tara na, sa loob tayo mag-usap, malamig ngunit tiyak na sabi ng lalaki. Wala nang nagawa si Sofia kundi sundin ito. Kinuha niya ang kanyang mga gamit at dahan-daang pumasok sa loob, ngunit bago pa man siya makapagpakawala ng hininga, napansin niyang automatikong nagsara ang pintuan. May kung anong kaba ang bamalat sa kanya, kaya't pilit niyang binuksan muli ang pintuan. Ngunit hindi niya ito magawa. Oh, bakit mo binubuksan? Hindi mo basta-basta mabubuksan yan. May pin code ang pintuan ko, paliwanag ng lalaki, na tila ba nasisiyahan sa kanyang kalituhan. Napalunok si Sofia at pilit nang umiti, kahit pahalatang kinakabahan. Hindi pa kasi tayo magkakilala masyado. Malay ko ba? Baka mamaya killer ka pala, nauutal niyang sagot. Napangisi ang lalaki, tila ba natutuwa sa kanyang takot. Ako? Killer, sabay turo nito sa isang frame na nasa dingding. May larawan ito na suot ang uniforme ng pulis. Nanlaki ang mga mata niya habang tinitigan ang larawan. Pulis ka? Tanong niya, halos hindi makapaniwala. Detective Ethan Carter ng Crime Division. Ako rin ang may-ari ng unit na to, sagot nito, may halong yabang sa boses. Naghahanap ako ng tagalini. Okay lang ba sa'yo? Agad na sumagot si Sofia. Okay lang po, pwede pong stay in? Wala pa po kasi akong matutuluyan dito. Ngumiti si Ethan, ngunit may halong panunuya. Sure ka? Kasi lalaki ako, babae ka. Pero okay lang, mukhang old-fashioned ka naman, kaya imposibleng ma-attract ako sa'yo. Napataas ang kilay ni Sofia sa sinabi nito. Yabang naman ito, bulong niya sa sarili, ngunit hindi na niya ito pinansin. Sa halip, sinundan niya ito habang ipinapakita nito ang kwarto para sa kanya. Ngunit bago pa man siya makapagpahinga, narinig niya ang utos nito, pagluto mo ako ng omelet. Bilisan mo, habang nagluluto, naisip ni Sofia, hindi niya lang alam, kapag naalis ang disguise ko, baka ma-in-love siya sa akin. Ngunit sa kabila ng kanyang mga iniisip, sinimulan niyang tanggapin ang bagong yugto ng kanyang buhay. Isa siyang reporter ng isang kilalang pahayagan, at ang kanyang buhay ay umiikot sa paghahanap ng mga scoop at pagbubunyag ng katotohanan. Sa kanyang walang pagod na paghahanap ng mga balita, hindi niya inaasahan na mapapadpad siya sa isang eksenang magbabago ng kanyang buhay magpakailanman. Isang gabi, sa gitna ng kanyang pagsisiyasat, nasaksihan niya ang isang karumal-dumal na krimen na kinasasangkutan ng isang makapangyarihang sindikato. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakunan niya ng video at larawan ang buong pangyayari, kasama na ang brutal na pagpatay sa isang mayamang negosyante. Ngunit ang malas ay tila hindi na bumitiw sa kanya. Natuklasan ng mga miyembro ng sindikato na siya ang nakakuha ng ebidensya laban sa kanila. Nalaman nila ang kanyang pagkakakilanlan, at mula noon, naging target siya ng walang tigil na pagtatangka sa kanyang buhay.
Ang bawat araw ay naging laban para sa kanyang kaligtasan. Sa takot para sa kanyang buhay, napilitan siyang magtago sa isang malayong probinsya, sa Sulu, kung saan umaasa siyang makakahanap ng katahimikan at seguridad. Habang nagtatago, hindi niya maiwasang mag-isip, bakit hanggang ngayon, wala pa ring balita tungkol sa krimeng iyon? Wala man lang bang nakapansin sa pagkawala ng negosyanteng iyon? Tanong niya sa sarili habang nakatitig sa pinipritong itlog na nasa harap niya. Malamang, itinago ng mga walang hiyang yun ang bangkay, bulong niya, puno ng galit at pagkadismaya. Sa kabila ng lahat, may isang bagay na nagpapagaan ng kanyang loob. Napadpad siya sa bahay ng isang pulis, isang detective na tila isang sagot sa kanyang panalangin. Thank you, Lord, bulong niya habang nagpapasalamat. At least kahit papaano, safe pa rin ako. Isa pa, ang gwapo ng detective na to. Hindi niya napigil ang mapangiti habang iniisip iyon, ngunit bigla siyang natauhan nang marinig ang malamig na boses nito. Huwag mong sabihin na yang isinusubo mong kutsara ang ipinanghihingi mo ng dasal, biro ng detective habang nakatitig sa kanya. Napatingin siya rito, at tila natulala sa kanyang nakita. Ang kanyang mga mata ay nanatili sa mga labi nito, na para bang may kung anong misteryo ang bumabalot dito. Hoy, Kurt Apia, sigaw ng lalaki sabay tuldok ng daliri sa kanyang noo. Parang natauhan siya sa biglang galaw nito. Ano ka ba, sir? Napaso na nga ako. Sagot niya, pilit na itinatago ang kanyang hiya. Paano naman kasi, nakatunganga ka na nga, napasok ka pa, sagot nito habang naglalakad papunta sa medicine cabinet. Kumuha ito ng ointment at inabot sa kanya. Oh, ipahid mo na yan. Ayoko nang masusugatan ka. Responsibilidad ko bilang amo mo na siguraduhing maayos ka. Hindi na, sir. Okay lang po ako, sagot niya habang pinapahira ng napasong balat. Ngunit sa likod ng kanyang mga salita, hindi niya maiwasang magtaka kung bakit tila may malasakit ang lalaki sa kanya. Okay, pero ano nga palang pangalan mo? Ayoko nang tawagin kang Kurt Apia. Parang hindi bagay, sabi nito, may halong biro. Sofia po ang pangalan ko, sir. Joe for short, sagot niya, sabay abot ng pagkain sa lalaki. Habang kumakain ito, hindi niya mapigil ang mapansin ang tahimik ngunit mapanuring tingin nito sa kanya. Siya nga pala, taga saan ka? Sabi mo, galing ka sa malayo, tanong nito, puno ng kuryosidad. Sir, pasensya na po, pero hindi ko po pwedeng sabihin. Confidential po kasi, sagot niya, pilit na iniiwas ang usapan. Okay, hindi kita pipilitin, pero bilang amo mo, dapat kilala kita. Baka mamaya, spy ka pala, biro nito, ngunit may bahid ng seryosong tono. Hindi po ako spy, mabilis niyang sagot, sabay ayos ng kanyang salamin. Napansin yun ng detective at ngumiti. Parang maluwag yang salamin mo. Gusto mo, dalhin kita sa klinik ng kakilala kong ophthalmologist? Tanong nito, tila nag-aalok ng tulong. Hindi na po, sir. Okay lang po ako, sagot niya, ngunit agad na nagtanong para mabaling ang usapan. Siya nga pala, sir, may asawa na po ba kayo o girlfriend? Napangiti ang detective at sumandal sa upuan. Bakit mo naman naitanong yan? Wala lang po, sir. Gusto ko lang pong malaman para alam ko kung paano lulugar. Baka kasi mapagkamalan ako na. Hindi niya natapos ang sasabihin dahil natawa ng malakas ang lalaki. Tumigil ka nga, wala akong asawa o girlfriend, sagot nito, ngunit may bahid ng biro ang boses. Pero kapag may time, nag-uuwi ako ng babae. Kaya kung may marinig kang helanghing, huwag kang mag-alala. Nanlaki ang mga mata niya sa sinabi nito, ngunit bago pa siya makapagsalita, tumayo na ang lalaki. Matutulog na ako, ikaw na ang bahala sa bahay. Mamaya, duty ako, bilin nito bago pumasok sa kwarto. Habang nililinis niya ang bahay, hindi niya maiwasang mag-isip, ano nga kaya ang dahilan kung bakit tila mabait ang detective na ito. Ngunit sa kabila ng kanyang mga tanong, alam niyang hindi pa rin siya ligtas. Ang mga alaala ng sindikato at ang krimeng kanyang nasaksihan ay nananatiling anino na sumusunod sa kanya, handang lumitaw anumang oras. Maya-maya, lumabas si Felix mula sa kanyang silid. Gulo-gulo ang kanyang kulot na buhok, at halos mahulog na ang salaming suot niya sa kanyang mukha. Napatingin siya kay Joe, na abala sa paglilinis sa sala. Joe, parang may iniisip kang mabigat. Kung pera yan, tanong niya habang inaayos ang kanyang salamin. Wala naman, sir, sagot niya, ngunit halata sa kanyang boses ang pag-aalala. Sabihin mo lang at bibigyan kita ng pera, dagdag ni Felix, tila nag-aalala.
Sana nga, sir. Sana nga pera lang ang problema ko. Kung ganon, hindi siguro ganito kahirap ang lahat, sagot niya, halos maiyak habang hawak ang basahan. Napakunot noo si Felix. Ano bang problema mo? May nangharas ba sa'yo? Tara, sa presinto tayo, seryoso nitong sabi, tila handang magtungo agad sa himpilan ng pulis. Hindi po, sir, hayaan mo na lang ako. Walang makakatulong sa akin. Malaki, super laki ng problema ko, sagot niya, pilit na iniwasan ang mga mata nito. Love life ba? Tara, tutulungan kitang makaganti. Kunwari ako ang boyfriend mo. Ano, nasan siya? Biro ni Felix, sinubukang mag-aani ng usapan. Napatawa siya ng walang tunog, ngunit sa kaloob-looban niya, may bahid ng lungkot. Napatingin siya sa binata, gwapo talaga ito, halos perpekto. Pero sa sitwasyon niya, parang imposibleng magmahal ng kahit sino, lalo pat nasa panganib ang kanyang buhay. Tumayo siya at nagpatuloy sa kanyang mga gawaing bahay. Habang nagwawalis, lihim niyang napansin ang mga buntong hininga ni Felix habang pinagmamasdan siya. Pakiramdam niya, nawiwirduhan ito sa kanya, pero hindi na siya nagtanong. Lumipas ang mga araw, at patuloy na naging mabait si Felix sa kanya. Gayunpaman, hindi nito maitago ang kuryosidad. Sa kabila ng pagiging tahimik nito, mapagmatsyag si Felix, isang ugaling likas sa isang pulis. Habang nagluluto si Diyos sa kusina, napatingin siya sa salamin na nakasabit sa pader. Napansin niyang nangingitim na ang ilalim ng kanyang mga mata dahil sa madalas na bangungot. Takot at pangamba ang laging bumabalot sa kanyang isipan. Sa kanyang refleksyon, nakita niya ang malaking nunal sa gilid ng kanyang kaliwang kilay. Naisip niya kung sapat ba ang kanyang pagbabalat kayo upang hindi siya mahanap ng sindikatong humahabol sa kanya. Habang iniisip ito, biglang sumulpot si Felix mula sa likod. Miss, mahinang sigaw nito sabay kalabit sa balikat niya. Napatalon siya sa gula. Ano ba? Sir, alam mo namang magugulatin ako. Bakit mo ako ginugulat? Pasinghal niyang tanong, pilit na itinatago ang kaba. Wala lang, nakakatuwa ka kasi, sagot nito, sabay abot ng isang relo sa kanyang kamay. Ano naman ito, sir? Tanong niya, tinitingnan ng relo. Smartwatch. Aalis ako. Kung may mangyari, tawagan mo ako. Walang ibang number dyan kundi akin, at connected din yan sa smartwatch ko. Paliwanag nito habang ipinapakita ang sariling relo. Okay, sir. Pero bakit ang bait mo sa akin? Maid mo lang naman ako, tsaka ilang araw pa lang tayong magkakilala. Napangiti si Felix at tumingin sa kanya. Bakit? Hindi ba dapat maging mabuti ka kahit kanino? Minsan nga, ang matagal mo nang kilala, sila pa ang magtataksil sa'yo. Ingat ka palagi, okay? Aalis na ako, sabi nito bago tumalikod at lumabas ng bahay.